Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. At ngayon po ay mayroon tayong assignment. Ayan, mayroon tayong ruler dyan. Mayroon tayong punch pin. Mayroon tayong vice grip, pentel pen, at yung ating kapirasong papel. Ayan. So, bakit meron tayo yan? So, kasi ito pong video na to ay isi-share ko kung paano yung o kung paano tayo kumukuha ng sukat, ng mga sukat ng butas para sa ating nozzle burner. Ayan. So, para po dun sa mga viewers natin. So, alam ko marami nang gumagawa ng mga ganitong video, pero syempre yung version naman natin ang ilalabas natin. So, katulad niyan. So, meron tayong 4 na unit. Ayan, 3 unit ng slim type, ng 3-in-1. At isang unit ng slim type. So, itong slim type po natin, kakatapos lang po nito. So, ito po ay detachable tank na rin. Ayan. Bubutasan na lang po natin yan. Ayan. So, lahat po na ilalabas natin ngayon, detachable tank na para hindi na mahirap maglinis. So, start na tayo. So, ang first step natin, higpitan ng mahigpit na mahigpit ang ating chamber. Ayan. Ang ating chamber, ang ating nozzle burner. So, hindi pwedeng kamay lang, kailangan nyo higpitan ng vice grip. Okay, higpit, yung higpit na katamtamang higpit lang, huwag naman sobrang higpit na higpit kasi baka ma-lost thread. And then, sukatin natin yung height niya ng nakalubog. See? Nakalubog siya, di ba? Sukatin ngayon natin. Huwag niyong patatamain sa welding, ha? May welding kasi yan dyan sa loob. Huwag niyong patatamain doon. Ang patatamain nyo sa mismong flooring. Ayan. Sa flooring. Tapos silipin natin kung ilan. Ilan ba yan? Medyo, medyo malabo na madilim na So, 7 point, tanda na lang natin. Ayan. 7.5. Ayan, 7.5 po. Ayan, pag nasukat na po natin yung height ng ating burner simula sa flooring, ay tanggalin na po natin. 7.5 po ang height nya. At tanggalin na natin ulit. Ayan, ganun lang po. Kuhanin lang po natin yung sukat and then tanggalin natin. So, ngayon, ito pong nozzle burner natin, itapat natin yung ulo, yung pinakakanto ng ulo dun sa 7.5. Ayan. Ayan, 7.5. Tapos, tandaan natin yung sukat na 2.5. Ako po 2.5 kasi yung pinakaunang butas ko sa first layer. 2.5 yan. Ayan. So, yan na po yung ating sukat. First layer po natin, 2.5 centimeter. Centimeter po ito yung gamit natin. Tapos ngayon, itatapat nyo na yan dyan. Itapat nyo na yung guhit nyo dun sa, ito pong papel na to ay dinivide natin sa 4. 1, 2, 3. Pag ginano natin, pang-4 yung kabilang So, hinati-hati na natin para hindi na tayo mahirapang magtansya. Ayan, ito, ilagay na natin dyan. Tapat natin yung isang butas dun sa ating ginuhit. So, ito po, kapirasong papel lang po yan. Sinukat natin ganyan. Pinaikot natin din, pinutol natin yung magkabilang dulo, magkaduktong siya kung mapansin nyo. Yan. Tapos dinivide po siya sa 4. Yan. Ginawa ko po ganyan, isa, ginuntingan ko dito magkabila, tapos tinupi ko ulit yung isa dito naman
ginupit ko rin yan, tapos yung kabila naman ganun din ginupit ko, kaya 4 po yan, 1, 2, 3, 4. Yan po yung ginagamit natin para hindi na tayo magtansya pa. Okay, so ganyan lang. Teka, so ito na mga kadit. Ayan, tapat nyo lang yung isang slot dun sa ginuhit natin na 2.5 mm na first layer natin. Tapos kung mapapansin nyo, may guhit din po yan dyan, yung ating papel may guhit. Ayan, pagtapatin nyo rin lang po yung guhit para sureball po na magkatapat po yung ating linya, o magiging pantay po yung linya ng ating bubutasan. Ayan. So, then, yung po mga slot na yan, tuldokan natin. Ayan, tuldok. Maliit lang po yung slot na yan. Dito, tuldok din. Tapos ito, tuldok. Okay. Ayan, tapos medyo laki-lakihan na natin. Ayan. Ayan. So, yan na po yung first layer natin. First layer. Okay. First layer, and then ang second layer po natin, tansyahin na lang natin. Ayan, kung makapansin nyo naman, yung dalawang tuldok natin, ayan. So, angat lang po kayo ng 0.7 o 7 mm. Ayan, 7 mm o kahit 5 mm. Ako, tinatansya ko na lang yan. Ayan, tinatansya ko na lang po yan. Tuldok ako dito sa pagitan ng isa. Ayan. So, para hindi na rin kayo mahirapan, ang gawin nyo, pwede nyo gamitin, pabaliktad naman yan. Para makita nyo yung pagitan. Itapat nyo yung unang tinuldok nyo dyan. Ayan. Tapos, tuldokan nyo ulit yung kasunod. Ayan. Ayan. Ayun. Okay. Tapos, laki-lakihan nyo na. Ulit. Yan na yung ating pangalawang layer. Okay, second layer. And then ang third layer po natin, tansyahin ulit natin. So 1, 2, 3. Tansyahin ulit natin dito. Hatiin nyo lang, hati. Sa pagitan ulit syempre yan. Ayan. Alin? Wala, isang charger namin eh. Ayan, pwede nyo ulit sundahin ulit yan. Kasi ako, hindi na ako gumagamit dito pagka natulungan ko na sa first layer. Tinatansya ko na lang. Pero kung baguhan po kayo, gamit kayo nito para pantay-pantay. Ayan, basta yung linya na yun, ayan, pagtapatin nyo lang yan. Tapos tuldok ulit. Okay. So ito na yung ating third layer. So maiksi lang po itong burner na to kasi ano to gis lang to, gis. So yan, ito na yung third layer natin mga kaduit. Medyo mababa ng konti yung ano natin, angat lang natin ng konti yan pag nag-puncher tayo. And then yung fourth layer po natin ito, sa pagitan, salitan po yan. Fourth layer, ayan. Ayan. Tapos yung fifth layer na rin sa pagitan ulit sa pinakasulok. Yan, maglagay tayo dyan sa pinakasulok. Ito naman ay oil screener. Ayan. Yung screener natin or flame screener. Ayan. Yan yung pinakaibabaw.
pang-apat na layer natin. Ayan, pang-apat na layer, apat din po yan. Tapos sa ibabaw naman, since hexagonal na yung ating ginamit na cup, so sundan nyo lang yung mga kanto nyan. Ayan, meron na rin mga tuldok, nilagyan ko na rin. And then ang gamit nga po pala nating pipe dito sa ating mga nozzle burner ay 1/2. And then ang ating ulo ay 3/4. So yung ibang ginagamit 1/2 yung katawan, 1/2 din yung ulo. So tayo ang ginagawa natin 1/2 ang katawan, 3/4 ang ulo, para yung buwelo po ng hangin dito pumupundo siya dito sa pinakaulo niya para magandang bumigay yung pinakaibabaw. Mas maganda pong bumigay, kumbaga may pressure. Kaya kung makikita siya sa mga video ko, yung guhit ng flame ay kitang kita siya. Ayan, so ito na po ang ating first layer, 2.5 simula sa flooring. Pag hinigpitan natin yung ating nozzle burner, 2.5 po simula sa flooring, doon tayo mag-start. So ang ginagamit ko pong drill bit dito 2.3 or 2.5 mm. Ayan. Tapos ang second layer po natin ay angat lang tayo ng 0.7 cm o 7 mm. Angat lang tayo ng 7 mm. Doon tayo maglagay ulit ng pang second layer natin. 2 mm naman po ito, apat din. Ayan, apat. Tapos ang next layer po natin, tansyahin nyo lang po, hatiin nyo lang sa tatlo yan yung matitira. At pang third layer natin 1.5 na po yan, 1.5. Pwede nyo din gawing dos yan kung gusto nyo malakas na malakas. Ayan, 1.5. Tapos itong pang apat 1.5 din po yan, apat. Tapos ito itong ating screener ay 1.5 din yan, apat. So ang butas po nito yung baba mga 160 degree na 2.3 mm. Pababa po yan, pababa. Tapos dito mga simula sa second, third at fourth mga 125 degree lang, or mga 130 degree. Yan, mga 130 degree kasi ang 140 di ba pantay ganyan. Mga 130. Yan, 130 or 125 degree. Para po babanda siya sa dingding. Yan, ito pong second, third at fourth layer. Yan po, mga 125 or 130 degree. And then itong pang fifth layer natin ay tuwid lang, 140 degree lang. Ito kasi yung screener natin. Tapos dito mga 120 degree din. Wala kasi tayong pan degree para makuha sana. Basta wag pong sasabit dito sa ibabaw nito. Kasi pag sumabit po yan dyan, itong buga nito, nagdidilaw. Kaya kailangan labas siya dito. Labas yung butas nyo para nakaganyan siya. Yan. Pag kasi hinigaan yung ganun, sumabit na ganun, madilaw po. Nasubukan ko na yun, nangyari na sa akin. Sinubrang higa ko kasi nahabol ko yung buga ng flame sa puwit ng kaldero. Ay yun, nagdilaw. So itong design po natin na ito ngayon, itong mga butas natin sa katawan, ito na yung bubuhay na magbibigay ng flame sa gilid ng kaldero natin. Tapos itong ibabaw ay para sa puwit ng kaldero natin. Ayan. So ito sa gilid, tapos ito sa puwit. Itong design na to, pinaghahandaan ko rin to, preparation ko to para sa ating dinidevelop na bagong project. Ayan. Ito po. Next natin ay yung ating 3-in-1. So medyo mahaba to. Ayan, higpitan lang ulit natin to. Ulitin natin ng isa para dito sa 3-in-1. Ayan, pag mahigpit na siya, sukatan nyo lang ulit para makuha natin yung saktong sukat ng ating first layer. Okay. Ayan, 8.5. Ayan, 8.5 po ang height. Tanggalin na natin ulit.
8.5 centimeter. So sa 8.5 centimeter natin, ito, sukat tayo 8.5. Tapat nyo lang ulit yung ulo dun sa 8.5. Ayan, ito yung 8.5 natin, di ba? Tapat nyo lang yung pinakakantong-kanto nito dun sa 8.5. Ayan. So saka tayo tumuldok dun sa 2.5, tapat ng 2.5. Ayan, dito. So ito yung 2.5, oh. Ayan, tuldokan natin dyan. Okay. Tapos lagyan na natin ng ating pattern paper, tracing paper. Ayan, igitna nyo lang doon sa slot. Ayan, o. Igitna nyo lang yung tuldok na isa. Ayan. Tapos pagdating dito sa kabilang dulo, pagtapatin nyo lang yung linya. Ayan, yung linya. Nawala. Ayan. Ayan. So, ayan, magkatapat na. Tuldokan nyo lang ulit yan. Tuldok. Tapos kabila, tuldok ulit. Okay. So, ngayon hindi na ako gagamit ng pattern sa second layer. Tansyahin na lang natin. Ayan. So, kung makikita nyo, may mga tuldok na yan. Lakihan natin ng konti. Lakihan natin ng konti. Ayan. So, ang next natin, palaging papaganyan po ang hawak nyo para mas mabilis makita. Ayan. Ito yung second layer natin. Pwede nyo iangat pa ng konti kung gusto nyo. Ayan, second. Basta sipatin nyo yung pagitan. O, ayan na. Okay, o, nakita na natin. O, ayan na. Ayan na. Second layer. Tapos dito, tansyahin natin yung third at fourth. Ayan. So, third natin. Third. Ayan. Apat lang naman yan eh. Tapos, fourth layer. Ito na yun. Fourth. Ayan. Fourth layer. So, tansyahan na lang yan. Kayo nang bahalang tumansya. Kasi minsan iba-iba yung sukat natin sa haba ng ating mga nozzle burner na ginagawa. Ayan na. Apat. Tapos pang 5 screener. Silipin nyo ulit yung pagitan. Sa pinaka-dulon-dulo na sagad nyo na. Hindi ko pa po nakikleaning to. Okay. Ayan. Yan na po yun yung ating ayan. So first, dito guhitan na rin natin yung ibabaw bago natin reviewin. Ayan. Guhitan lang natin ganun para makita lang. Okay. So, ayan na. Ulit tayo ulit. Itong first layer natin 2.5 cm simula sa flooring. Ito yung first layer natin. 2.5 mm o kaya 2.3 mm na drill bit ang gamit natin. Mga 160 degree. And then, ang ating second layer, angat lang kayo ng 7 mm. 2 mm naman ang gagamitin natin drill bit. Mga ganyan, naka 130 degree.
Ayan, 130 or 125 degree. Apat po yan, 2 mm. Ang third layer po natin 1.5. Ayan, 1.5 po yan lahat. O pwede rin yung gawing dos yan. Ganun ulit, 125 or 130 degree ulit. Kailangan babanda po siya sa chamber. Ayan. Tapos yung fourth layer natin, ganun din. 1.5 na po ito. Ito optional, pwedeng 1.5, pwedeng 2 mm yung ating third layer. Pero yung fourth layer natin, 1.5 na po ito lahat. Tapos yung oil screener natin, o yung screener natin, flame screener natin, naka 140 degree. Pantay lang po yan. Ayan, puro 1.5 din po yan, apat. Tapos yung ibabaw ay mga 120. Ayan, basta hindi siya sasabit dito. Kayo na po ang bahalang tumantya. Medyo nakahiga lang siyang ganyan. 8 po yan, 8. Hindi na ako naglalagay sa gitna. So yun, ito po yung version natin ng 28 holes natin. Ayan, yung sinampul natin nung nakaraan. Effective na effective yung napakalakas nito. Okay. So tapusin ko lang to kasi umulan na, may bagyo yata. Tapusin ko lang to at bukas naman. Ang oras natin ngayon ay alas 9 na yata. So inuuti ko lang para bukas hindi na ako magtagal. Matagal din kasi magganto eh. Matagal din magsukat. So yun, nabutan na tayo mga kadit ng bahaw. So yun, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. Sinukatan ko lang po, bukas na lang ulit. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Uti-uti tayo kahit gabi para yung may mga inquiries at orders sa atin ay maibigay natin. God bless po sa inyong lahat. Bumabagyo na yata. Thank you. Shoutout po sa inyong lahat.